Magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan natin mga OFW. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So, dun sa nagdaang Senate hearing kung saan po dumalo si Pangulong Duterte, kumbaga sari-sari na po yung mga lumalabas na mga analysis, kung saan siyempre pag yung mga ayaw kay Pangulong Duterte sinasabi, pwede na raw siyang makasuhan dahil sa mga admission niya tungkol dun sa Davao Death Squad. Pero siyempre, doon sa mga ano naman, sa makagaya natin na siyempre magpapakabias na rin tayo kasi tayo sumusuporta o sinuportahan natin si Pangulong Duterte dun sa war on drugs. Sinasabi naman natin dito na mas lalong nakita na natin kung ano ba talaga yung tunay na kulay o tunay na nangyari nung war on drugs. Kabaliktaran nung kumbaga kabaliktaran ng gusto nilang iparating sa ibang mga especially sa ICC, sa ibang mga Pilipino, parang yung gusto nilang itanim na yung war on drugs ni Pangulong Duterte puro patayan lang. So mas nakita natin dito na mas parang lumalabas mas matimbang pa yung karapatan ng mga kriminal, ng mga may involvement sa illegal drugs, parang mas nandun yung focus nila sa karapatan nun kaysa sa karapatan ng mga law-abiding citizen. So ito, panoorin po natin 'tong balitang 'to para magkaroon tayo ng konteksto sa pagkikwentuhan natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka puwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, pa-like na rin po ng video, wala naman pong bayad diyan kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong News Explain ni Ed Lingaw. Baka lamang po na-miss ninyo ang Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing kanina parang pagbabalik ng Talk to the People ni dating Pangulong Duterte. Sentro kanina ng hearing ang pagdalo ng dating Pangulo para sagutin ang mga kwestiyon tungkol po sa kanyang war on drugs. Pero in familiar Duterte fashion, ang nangyari kanina ay makulay pero not necessarily malinaw. Halimbawa, matapos paulit-ulit sabihin na walang Davao Death Squad, sinabi ng dating Pangulo kanina na mga naging hepe niya sa PNP ang mga pinuno ng death squads. Ang kanyang tinukoy si Senator Bato de la Rosa, retired PNP Chiefs Archie Gamboa, Debold Sinas at si Vicente Danao Jr. Pero nung nagtaka si Senator Jigoy Estrada kung bakit nagbago ang kwento ng Pangulo, binawi po niya ito. Hindi raw literal na death squad ito dahil talagang trabaho raw ito ng pulis. Gayunpaman, giniit ni dating PNP Chief Vicente Danao Jr. na malamang nagbibiro lamang kwento. Maya-maya, sinabi naman ng dating Pangulo na meron nga siyang death squad pero hindi naman mga miyembro ng PNP. Ang mga ito raw ay 7 gangster na kanyang inutusang pumatay, kung hindi ay papatayin niya. Nung i-grill naman siya ni Senadora Risa Ontiveros, nagbago na naman ang anyo ng death squad. Ito raw ay 7 mayayaman sa Davao City na gustong pumatay ng kriminal dahil gusto raw nilang maging tahimik ang... Alam nyo bakit ganun yung mga statement ni Pangulong Duterte? Tandaan nyo, abogado 'to, piskal. So, kumbaga sa experience niya bilang abogado tsaka bilang piskal, alam niya yung kumbaga alam niya kung madidiin siya sa mga bibitawan niyang mga statement. So, dito nirarambol-rambol niya yung kanyang mga statement kahit na sabihin natin na under oath siya. So, nilalabo-labo niya yung kanyang mga statement para hindi magamit sa kanya yung mga sasabihin niya. Kasi yung yung pag-oath niya rito, sabi nga nila rito, pwedeng gamitin sa kanya o laban sa kanya yung kanyang mga statement. Kaya yung mga sagot dito ni Pangulong Duterte, nirarambol niya, ginugulo niya para hindi magamit sa kanya. So, kaya nga kung mapapansin nyo, di ba, hanggang ngayon, kahit na inaamin ni Pangulong Duterte na meron siyang Davao Death Squad, meron siyang pinatay, bakit hindi siya masampahan ng kaso? Kasi hindi tatayo sa korte kahit na may admission of guilt doon. Yun nasabi nila kasi
dapat may magsampa ng kaso kung sino yung sinasabing pinatay daw ni Pangulong Duterte. Kung wala namang magtuturo na pinatay ni Pangulong Duterte na siya mismo yung bumaril, halimbawa, pinaril niya mismo or binikti niya, ganyan, dapat mayroong kamag-anak or tao na tatayo para magsampa ng kaso na sinasabing si Duterte mismo yung bumaril or pumatay doon sa tao. Ang problema, wala silang makuha. So, hindi nila masampahan ng kaso kahit na merong sinasabi lang admission of guilt at yan under oath pa. Dahil nga pagdating sa korte, kung babasahin yung transcript, yung nangyaring Senate hearing, magulo. Sasabihin niya, meron, babawiin niya. Sasabihin niya na itong si ganito yung death squad, biglang ituturo iba na naman tao. Kaya nga kumbaga marunong lumaro si Pangulong Duterte ng mga kung sino man yung kausap niya, lalo na kung sa palagay niya, yung ramdam niya, sigurado namang alam niya na iniimbestigahan siya. Alam niya kung paano niya rambulin yung mga statement para hindi siya madiin. Para saan pa naging siya, naging abogado, naging piskal, 'di ba? Kung hindi niya gagamitin sa issue na 'yan. Davao para lumago ang negosyo sa syudad. Pero marami pa mga tila kontradiksyon sa kanyang mga pahayag kanina. Halimbawa, sa kanyang opening statement, ginit ng dating Pangulo na ang tunay na tingin niya sa mga adik ay mga biktima at pasyente at hindi po mga kriminal. Ang paniwala raw niya, ang rehabilitasyon ang susi sa droga at hindi ang takot ng kamatayan o ang takot ng kulong. Ito ay para maibalik sila sa isang just and forgiving society. 2024 po yan, pero tandaan na noong Oktubre 2016, sinabi ng Pangulo na matutuwa siyang imasaker ang 3 milyong adik gaya ng pagmasaker raw ni Hitler sa 3 milyong Hudyo. Hindi po 3 milyong Hudyo ang pinatay ni Hitler pero ibang kwento na po yun. 2017 naman, labis na kinatuwa ng Pangulo ang pagpatay sa 32 adik at pusher sa sunod-sunod na mga drug raid sa Bulacan. Matapos ang 3 araw, umabot na po sa higit 50 ang mga patay. At bago maging Pangulo, ito po ang babala ni Mayor Duterte noon. Yung sinasabing 1,000 EJK ng Davao Death Squad, baka raw maging 100,000 raw kung siya ang maupong Pangulo. At patatabayin daw niya ang mga isda sa Manila Bay. Paulit-ulit. Alam nyo, kasi itong mga against kay Pangulong Duterte na ang leaning doon sa mga kriminal, sa mga drug lord, ginagawa lang literal yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi nila iniisip na yung mga statement ni Pangulong Duterte para yun sa mga kriminal. Kasi alam naman natin itong mga kriminal nung mga panahon na hindi pa Pangulo si Pangulong Duterte, malakas ang loob niyan. Matatapang yung mga yan. Kumbaga dito, akala nila nagbibiro si Pangulong Duterte tungkol dun sa kanyang war on drugs na hindi niya ipatutupad sa Pilipinas. Nagkamali sila ron at sinubukan nila. So kahit na nagbigay na ng warning si Pangulong Duterte, 'di ba? Nagbigay na siya ng warning. Hindi pa nagsisimula or sabi natin elect na siya, nanalo na siya pero hindi pa siya nag-a-assume ng office. Meron na siyang mabigat na statement na patatabain nga niya yung Manila Bay dahil doon niya itatapon. So hindi nakinig dahil nga siyempre akala nila nagbibiro kagaya ng mga nakarang administrasyon na puro talkies lang na sasabihin lalabanan ng illegal na droga pero ang ending puro ngaw-ngaw lang. Nagkamali sila rito kay Pangulong Duterte. Sinubukan nila. So anong ending? Talagang marami talaga pagkaupo pa lang niya talagang sinampulan na kagad. Ano ang mga naging resulta nung ginawa niya? Natakot. Kaya nga, di ba, milyon-milyon ang sumurrender. Milyon-milyon ang mga nagparehab. Si Richard Gomez nga lang, di ba, pinatotohanan niya sa Ormoc daw. 900 katao ang sumuko, ang pumunta sa kanyang munisipyo
at nakikiusap na sila i-rehab dahil ayaw pa nilang mamatay. So ganun yung gustong yun yung ibinigay na message ni Pangulong Duterte sa mga kriminal. Hindi naman yung message na yun para sa mga sumusunod sa batas. Yung statement na yun ay para sa mga kriminal na talagang halang yung kaluluwa na namemerwisyo ng mga inosente. Kaya nga 'di ba, sinasabi natin 'to paulit-ulit, sinasabi rin naman ng iba na talagang naging payapa ang Pilipinas nung si Pangulong Duterte na yung humahawak. Naramdaman natin na yung pagbabago talagang 'di ba, mag-aminan tayo, real talk, 'di ba? Sa mga lugar ninyo, especially yung mga kagaya natin na ang lugar halos ilang kilometro magkakakilala. Alam natin kung sino-sino yung mga kriminal diyan. Nakakasalubong natin. Nakikita natin na talagang parang kending binibili nila ang mga droga. Pero nung naupo si Pangulong Duterte, talagang kitang-kita yung pagbabago na talagang nawala sila dahil natakot. Yung iba nagpa-rehab, yung iba talagang kinain na ng liwanag, pero still, naramdaman natin na naging peaceful ang buong Pilipinas. Dahil mas natakot na itong mga kriminal kesa mas natakot yung mga inosente na pagala-gala, lalo na kung inaabot ng gabi sa kalsada. Sinasabi ng dating Pangulo na dapat sumunod ang lahat sa rule of law, lalo na ang mga nasa kapangyarihan. Pero taong 2019, Isa pa yan, sinabi naman din niya sa mga kapulisan na sundin yung protocol, yung rule of law. Kapag kayo gumawa ng tama at naaayon sa batas, sagot ko kayo. Yun ang sinabi ni Pangulong Duterte. Pero once na kayo gumawa ng kalokohan at hindi sumunod sa kanya, mabubulok kayo sa kulungan. Kaya nga yung kay Kian de los Santos, 'di ba? Hindi niya tinulungan kasi napatunayan ng korte na lumabag yung mga pulis na yun. So hindi niya kinonsinte. Even yung mga ninja cops talagang hinahabol nila na para makulong. Yung iba nga na halimbawa hindi nila talagang direktang makasuhan dahil siyempre lack of evidence. Pero ang ginawa nila, pinagtatapon nila sa Mindanao. Doon nila sinubukan yung tapang sa mga magugulong lugar doon sa Mindanao. pinagmalaki po niya na nagtapon siya ng mga patay sa Manila Bay, Laguna de Bay at pati raw po sa Mountain Province. Bago mag-eleksyon noong 2016, ito naman po ang kanyang sinabi. Kalimutan na ang mga batas sa human rights, patatabayin daw niya ang mga isda sa Manila Bay. At taong 2017, binantaan na rin ni Duterte pati ang mga human rights defenders. Sabi niya sa PNP, kung merong umano'y obstruction of justice sa panig ng mga human rights defenders, abay, baril na lang daw sila. Fast forward po sa Senado kanina. Ayon sa dating Pangulo, inutos niya sa pulisya na i-encourage ang mga kriminal na manlaban para bumunot sila ng baril at mapatay. Sa huli po, mahirap talaga sabihin kung kailan nagbibiro. Well, doon naman talaga, kahit naman sino, siguro dito, yung kay Pangulong Duterte, eto hindi na nagbibiro si Pangulong Duterte nung time na to. Kasi nga naman, kumbaga gagastusan pa ng gobyerno tong mga adik na to kung sila hindi man lalaban. Isipin mo, pakakainin pa ng gobyerno. Libre na bantay, may pagkain pa, may libre pang tulugan. So yung kumbaga kay Pangulong Duterte, kapag ikaw kriminal, X ka. Hindi ka na kailangang gastusan. So mas gugustuhin pa ni Pangulong Duterte na gastusan yung mga mahihirap, bigyan ng bigas, bigyan ng tulong, kaysa bigyan ng makakain, itong kumbaga gastusan pa ng gobyerno itong mga adik, itong mga kriminal na to. So yung statement na yun, mabigat na yun eh. Kaya nga 'di ba, mas naramdaman ng mga kriminal na talagang tototohanin yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte. Kaya nga nag-ano yan eh, lahat sila naglaylo. 'Di ba? Kaya ang dami diyan nagpa-rehab. Yung iba nga diyan sinasabi nga nila na pulis daw yung nagtumba pero pag tinanong mo pag pinagkwento mo, sasabihin kinuha daw ng mga armadong lalaki pero ang hula nila pulis. Yun kagad yung pinaniniwalaan nitong mga anti-Duterte.
na mga pulis daw yung mga tsumugi dun sa mga kaanak nila. Pero pag tinanong mo naman, may involvement naman pala sa illegal drugs yung kanilang mga kamag-anak. So parang alam niyo yun na talagang ayaw nila yung war on drugs kasi nga gusto nilang mangyari maging accountability si Pangulong Duterte sa lahat ng pagkamatay. Kahit siguro ito sabihin natin ang pumatay ay mga galing sa sindikato, gusto ipaako kay Pangulong Duterte. At kailan lamang nang aasar ang dating Pangulo. Sa nakaraang 6 na taon ng kanyang panunungkulan, ang parating paliwanag ng kanyang mga tagapagsalta ay mahilig lamang siya sa eksaherasyon o hyperbole. Yun lang, sino magsasabi kung kailan dapat seryosohin ang mga opisyal na pahayag ng Pangulo. At Yan yung ano diyan, yun yung problema doon. Kumbaga ito problema 'to ng ng mga anti-Duterte. Dahil hindi nga nila alam kung kailan siyempre dun sa mga nakakakilala kay Pangulong Duterte, alam nila kung kailan nagbibiro, alam nila yung kumbaga kahit seryoso at nagbitaw ng gano'ng pabiro, alam nila yung kahulugan. Siyempre lahat yan may limitation yan lalo sa mga pulis. Alam nila yung limitation nila. Dahil yung laging kabilin-bilinan ni Pangulong Duterte, sumunod sa rule of law. Kasi pag hindi sila sumunod doon, pababayaan sila ni Pangulong Duterte. Ang problema lang talaga kasi dito, ang nakikita kong malaking problema rito nitong mga anti-Duterte na to, bakit parang mas binibigyan nila ng importansya yung mga may involvement sa illegal na droga at itong mga kriminal. Bakit hindi nila tulungan yung mga pinatay, mga inabuso nitong mga kriminal na sila yung mas nangangailangan dahil sila yung inargabyado ng mga hindi sumusunod sa batas. 'Di ba? Yun lang naman yung punto dun Kaninong buhay ba ang mas mahalaga? Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, I don't care on human rights. I just care the human lives. 'Di ba? Ano bang mahirap intindihin doon? At ginagawa lang niya at ginawa lang niya 'yon bilang presidente dahil yun ang mandato niya bilang presidente na ipagtanggol ang mga mamamayang Pilipino laban sa mga hindi sumusunod sa batas. So hanggang dito lang po. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.